Magandang gabi po mga kababayan, mga kabarangay. Atin pong taga-subaybay dito po sa Learning the Basic Law. Matagal po tayong nahinto dito sapagkat medyo hindi natin makita yung ating channel sapagkat alam naman po natin na hindi tayo masyadong acquainted dito sa mga gadgets na ito. Ngayon nakita po natin, kaya atin pong ipagpapatuloy. Sa atin pong nakaraang leksyon, mga katropa, pinag-usapan po natin yung nature o yung katangian ng tinatawag na felony. Bilang backgrounder po doon sa ating nakaraang leksyon, pag sinabi po nating felony, ito po yung krimen na nagagawa natin bilang paglabag sa revised penal code. Ito pong revised penal code, ito po yung pangunahing batas kriminal sa ating bansa. So kapag ang krimen ay dulot ng paglabag sa revised penal code, ang tawag po dyan ay felony. Kung kung ang paglabag po ay hindi naman sa revised penal code, bagkus sa ibang batas, ang tawag po dyan ay offense. So, yan naman po ay na-discuss na natin. Pero parang summary lang. At mayroon pong dalawang uri kung paano nagagawa ang felony. Ito nga po ay sa pamamagitan ng dulo at kulpa. Pag sinabi pong dulo, ibig sabihin po sinadya ang paggawa ng krimen. Samantalang po, pag sinabing kulpa, ito po ay hindi sinasadya. Dulot lamang ng kawalang pag-iingat ng isang tao kung kaya siya ay nakagawa ng danyos sa kanyang kapwa. Halimbawa nga po dyan, takbo ka ng sasakyan na mabilis, na dapat sana ay naging maingat ka, at dahil hindi ka nag-ingat, may nasagasaan ka at namatay yung nasagasaan, yung biktima. So ang kaso is reckless imprudence resulting to homicide. Pero kung talagang sinadya mong patayin ang biktima, homicide yun. O kaya naman murder, depende sa paraan kung paano mo siya pinatay. So yan po ang ibig sabihin ng dolo at kulpa. Kapag intentional o sinasadya, dolo yan. Kapag hindi sinasadya, ang tawag po ay kulpa. Pagdating po sa kaparusahan, siyempre po, mas mabigat ang parusa ng dolo kung ikukumpara sa parusa ng krimen na dulot ng kulpa. Okay? So, yan po naman ang pagkakaiba ng dalawa. Ipaliwanag na po natin yan. Ngayon, gusto po nating bigyan ng mga karagdagang paliwanag tungkol po dito sa felony na ito. Mayroon po tayong tinatawag, mga katropa, na mistake of fact or mistake of law. Ano po bang pagkakaiba sa dalawa? Sinasabi mong mistake of fact, so
mali ang pag-akala mo. At dahil sa mali ang pag-akala mo sa isang bagay o sa isang kaganapan, nakagawa ka ng isang bagay na maituturing na kriminal. Pero dahil hindi mo sinasadya at hindi mo talaga akalain na hindi totoo yung bagay na pinaniwalaan mo, kaya nagawa mo yan. Pero wala kang malisya doon, wala kang masamang intensyon. So, dito sa mystic of fact, kung yun ang dahilan, kung tawagin nating maling akala, wala kang krimen doon. Ang isang napakagandang halimbawa po nito, mga katropa, ay yung isang kaso, yung Atchong case. Dito po sa Atchong case, bilang isang napakagandang halimbawa tungkol sa prinsipal na ito, noong panahon pagkatapos ng gera, dulot ng kahirapan, maraming magnanakaw. At kalimitan, pinapatay ng mga robbers o ng magnanakaw yung kanilang biktima. So isang gabi, yung kanyang kasama lumabas, nag-nightclub halimbawa. Mag-uwi sa bahay, doon sa boarding house na kung saan kasama niya doon si Atchong, kumatok siya na kumbaga binibero niya si Atchong, tinakot niya, nagpanggap siyang magnanakaw. Ito si Atchong naman, takot na takot. Kaya sabi niya, sino ka? Magpakilala ka. Dahil iniisip niya, baka yung kasamahan lang niya. Ayaw magpakilala. Sa halip, lalong tinakot siya na akala mo pipilitin siyang pasukin. So, ang ginawa ni Atchong, tinaganan niya ang pinto ng lamisa. Pagkatapos, para hindi siya makita ng tao na talagang sa kanyang paniniwala ay papasukin siya, pinatay niya ang ilaw. Sapagkat para hindi siya makita nga naman. Dahil madali siyang malaman kung saan, madali siyang mapatay kung talaga siya ay papatayin. So pinatay niya ang ilaw, madilim. Pagkatapos nun, biglang pumasok na nga yung tao. At siyempre, alam niyang pumasok, bigla niyang sinaksak. So sa makapwede patay. So, ang tanong doon, may kasalanan ba si Atchong? Wala po, sabi ng korte. Bakit? Kasi there was a mistake of fact. Akala ni Atchong, yung kanyang kasama sa boarding house na napatay niya, akala niya magnanakaw. At dahil doon, talagang pinatay niya. At yung ginawa niya yon ay valid self-defense. So, yun ang mistake of fact. Ano ang mistake of fact doon? Yung akala niya, yung magnanakaw, yung kasama niya sa boarding house ay magnanakaw. So, dahil magnanakaw to, papatayin siya, inunahan na niya. So, by principle of self-defense, Atchong was acquitted. Yun po yung mistake of fact. So, mistake of fact, bagamat nakagawa ka ng krimen, pero sa batas, sa mata ng batas, hindi ito krimen. Dahil, kumbaga, nagkamali ka. Take note dito po, yung sinasabi nating pagkakamali, hindi ito pagkakamali na dulot ng kulpa. Sapagkat sa kulpa, nagkamali ka dahil hindi ka nag-ingat. Pero dito sa mistake of fact, talagang naging maingat ka. Given the circumstances, sa gitna ng pangyayari, talagang ginamit mo lahat yung pwede mong paraan
na magamit na paraan na hindi ka talaga, para hindi ka magkamali. Ngunit, katulad na nangyari kay Atchong, tinanong niya, sino ka ba? Huwag kang papasok. Dahil pag pumasok ka, papatayin kita. Nanakaw ka. Hindi sumasagot yung tao. So, sa buong akala ni Atchong, talagang magnanakaw. At nang pumasok, talagang pinatay niya. So, that is what we call mistake of fact. So, mistake of fact dito is in good faith. Walang halong malisya, walang halong pagkakamali, walang halong masama intensyon. Yan po ang mistake of fact. Ano naman ang pagkakaiba sa tinatawag na mistake of law? So, dito naman sa mistake of law, akala mo, hindi yun ang, kumbaga, ang tingin mo, dahil sa pagkaintindi mo, yung ibig sabihin, in good faith ka rin, na ito ang sinasabi ng batas. So, ginawa mo dahil alam mo na ang akala mo, hindi ito pinagbabawal ng batas. So, ang tanong, may kasalanan ka ba? Mayroon. Sapagkat sabi nga, ignorance of the law excuses no one. So, hindi mo alam na, kahit hindi mo alam ang batas, pero nalabag mo ito, parurusahan ka rin. Kaya lang sa under the civil code, may sinasabi rin tayo that mistake of law is the basis of good faith. So ano ibig sabihin nun? Dahil akala mo, yun talaga ang sinasabi ng batas, o akala mo, sa paniniwala mo, ay talagang hindi ito pinagbabawal ng batas. So ginawa mo. Dahil naniniwala ka na hindi talaga ito pinagbabawal ng batas. So ibig sabihin, wala ka ring malisya doon. Walang halong, hindi mo sinasadya na gumawa ng masama. Dahil kaya mo lang ginawa dahil akala mo hindi pinagbabawal ng batas. So, may kaparusahan pero mas mababa sapagkat hindi mo nga sinasadya. Dahil kaya mo lang nagawa dahil akala mo talagang hindi pinagbabawal ng batas. So yan po ang pagkakaiba ng mistake of fact at mistake of law sa criminal law. Mistake of fact, there is misapprehension of facts. Maling akala, kumbaga. Maling akala, ngunit hindi ka pa naging padalos-dalos. Yung pagkakamali ng akala mo ay nakabase pa rin sa good faith kung tawagin nyo. Wala kang malisya, wala kang masama, o wala kang intensyon na gumawa ng masama. Dito naman sa mistake of law, ganun din po, wala kang malisya. Hindi mo talaga sinasadyang gumawa ng batas. Kaya lang nagkamali ka sa pagkaintindi sa batas. Kaya nagawa mo dahil hindi mo alam na ipinagbabawal ng batas. Kung sana alam mo, hindi mo gagawin. Pero dahil hindi mo alam, ginawa mo. May kaparusahan? Mayroon. Bakit? Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Ibig sabihin, hindi porke hindi mo alam ang batas, hindi mo na ito susundin. So, may kaparusahan po pero mas mababa. Bakit? Mistake of law is the basis of good faith. So, ibig sabihin, pagkakamali mo sa batas ay base doon sa paniniwala mo na ito talaga ang ibig sabihin ng batas. So, ang ibig sabihin niyan, hindi mo sinasadya. Kaya, pagamat may kaparusahan, mas mababa po. So, yan po yung tinatawag natin mistake of fact at mistake of law. Ano naman yung sinasabing mistake of identity? Halimbawa po, si Mr. A.
gusto niyang patayin si B. So, sabi niya, abangan ko si B sa madilim para hindi niya ako makita. Ngayon, dumaan si C. Akala niya si B yun. Bigla niya sinaksak, namatay. Mistake of identity. Bakit? Sa halip na si B, si C yung kanyang napatay. May kasalanan ba? Krimen ba? Yes. Kasi yung intent mo talaga na pumatay ay naroon. Hindi porke si C ang napatay, wala ka ng kasalanan. Bakit? Talagang mayroon kang utak kriminal. Kahit sino ang patayin mo, kasalanan yan. Paglabag pa rin sa batas yan. So, kung nagkamali ka man, dahil si C ang napatay mo, may kasalanan ka pa rin. May magaan, hindi po. Hindi yan kung ano ang kasalanan, pagkaparusahan ng pagpatay, yun din po ang makakamit na kaparusahan mo. So, yan po ang mistake of identity. Pagkakaiba, mistake of fact, mistake of law, mistake of identity. So, ano naman po sa principle, pinag-usapan po natin yung mga principles na involved dito sa criminal law. We are learning the basic principles in criminal law. Ano naman to po yung mala in se at mala prohibita. Itong mala in se, ito yung sinasabing crimes which by nature are bad. Ibig po sabihin, sa kanyang natural lisa, yung gawa na yon, by its natural sense, talagang masama. An example po nito, yung pumatay, talagang masama yan by nature. Manggahasa ka, magnakaw, yan po yung bad by nature. So, ito yung tinatawag na mala in se. Sabi nga sa isang kaso, hindi mo kailangan maging edukado para malaman mo na masama ang manggahasa, masama ang pumatay, masama ang pagnakaw. Because by the very nature of the act, it is bad. So, ito po ang tawag dito, mala in se. Mala in se. Kalimitan ng krimen na napapaloob sa Revised Penal Code ay mala in se. Samantalang po ang mala prohibita, by the very nature of the act, it is not bad. So kumbaga sa natural sense, sa kanyang pagiging naturalisa, yung act na yan, yung gawa na yan, hindi naman masama. Kaya lang naging masama dahil ipinagbabawal ng batas. Ano po halimbawa dyan? Yung magdala ka ng baril, by the very nature, hindi naman yan talaga masama. Hindi masama yan. Kaya lang, kung dadalhin mo yan ng walang lisensya, masama dahil bawal. Pinagbabawal ng batas. Kasi ang sinasabi, kung mayroon kang baril, dapat may lisensya. At kung ilalabas mo yan ng bahay, dapat may may permit to carry ka. Dapat mayroon kang permiso na pwede mong ilabas sa bahay ang baril. At bago ka magkaroon yan, dapat lisensyado yan. So pag hindi yan lisensyado, karoon ka ng baril, masama dahil bawal sa batas. So, lisensyado nga, dinala mo sa labas ng bahay. So, bawal. Kasi pinagbabawal ng batas, kaya masama pag ginawa mo. But the act itself is not bad by nature. It becomes bad because
It is prohibited by law. That is what we call mala prohibita. Samantalang itong mala in se, kahit hindi yan ipagbawal ng batas, by the very nature, bad talaga yan. Kumbaga, immoral yan. So, masama yan. Yan po ang pagkakaiba ng mala in se at mala prohibita. Yan po ang kahalagaan na malaman natin ito. Well, mahalaga po kasi pagdating sa trial, pagdating po sa ang mala in se kasi can only be committed with intent to commit it. Ibig sabihin, sinasadya mong gawin. Pag nagawa mo yan ang hindi sinasadya, for whatever reason, you did it with lack of intent, so pwedeng mapawalang sala ka. Pwedeng mapawalang sala ka kasi hindi mo naman sinasadya. Halimbawa nga, masama, mala in se yung pumatay. Pero hindi naman sinasadya na namatay mo by accident. Wala kang kasalanan doon kasi namatay nga sa aksidente. Kahit ikaw ang naging dahilan ng kanyang kamatayan, pero hindi mo naman sinasadya at sabi nga natin aksidente, so wala kang kasalanan. Samantalang po, sa mala prohibita, hindi pinag-uusapan ang intention o yung intent. Basta nagawa mo yan, masama yon. May kasalanan ka dahil nilabag mo yung batas na nagbabawal. Isang magandang halimbawa po dyan sa isang kaso, mayroong tao, may baril, lisensado yung kanyang baril, meron siyang permit to carry. So dala-dala niya. Election time, merong election ban. Gun ban pagdating na election. Ibig sabihin, bawal magdala ng baril. So siya, dinala yung baril. Nagdala ng baril doon sa presinto. So hinauli siya. Ang sabi niya, lisensado yung baril ko, may permit to carry ako. At saka wala naman akong intensyon na gamitin itong bilang masama sa pananakot ng butante. Sabi ng korte, that is immaterial. Hindi pinag-uusapan yan kung may intensyon ka o wala. Ang mahalaga, alam mong bawal, may gun ban ngayon, dinala mo. Di nilabag mo ang batas na nagbabawal na magdala ng baril sa labas ng bahay kung may eleksyon. Maliban na lang kung pinapayagan ka ng kumilik. So, may kasalanan sa doon. So, intent in mala prohibita is not a defense. O lack of intent to commit the crime is not a defense. Parurusahan ka pa rin dahil nilabag mo ang batas. Samantalang sa mala in se, kailangan patunayan na talaga may intensyon kang gawin yon, ang isang bagay na ipinagbabawal ng batas. Yan po ang pagkakaiba, kaya malaking bagay. Pero dito sa mala prohibita, kailangan sinadya mo yung ginawa mo paglabag sa batas. Sinadya mo. Example, bawal magdala ng baril ng walang lisensya at walang permit to carry. Bawal. So, sa isang kaso, may kasamang dalawang security guard. Sabi nung kasama niya, pare, pauwi ka na pala. Pwede bang pakidala mo tong bag? Pakidala mo sa bahay. Mga labahan ko to. Total, magkapit bahay naman tayo. Ibigay mo na lang kay Mrs. yung bag ko. Siya naman, siyempre, mabait, kaibigan naman, nakisuyo. Dinala. Pagdaan sa checkpoint, may detector.
Nung tiningnan, kasi nag-ring yung detector, nung tiningnan, may baril. So, huli siya. Sa trial, napatunayan na hindi niya alam na may baril. Kasi ang sabi lang sa kanya, pakidala yung bag, ang laman, mga labahan. So, ibig sabihin, hindi niya alam na may baril sa loob ng bag. Kumbaga, siyempre, in good faith siya. Hindi man niya akalain na gagawin ng kaibigan niya na magsingit pala ng baril doon. So, may kasalanan siya? Wala. Bakit? Kasi hindi naman niya sinasadya na magdala ng baril na walang lisensya na siyang pinagbabawal ng batas. So, kailangan dito sa mala prohibita, alam mo o sinasadya mong gawin yung bagay na pinagbabawal ng batas. Yan ang ibig sabihin ng mala prohibita. You should, there is a deliberate intent or deliberate, there is an intent to perpetrate the act which is prohibited by law. So, yan po ang ibig sabihin ng mala prohibita at mala in se. So, ano pa yung mga basic principle na ngayon, pinag-usapan po natin dito yung anong pagkakaiba ng intent at motive sa criminal law. Ang sabi, by definition, motive is a moving power that impels one to commit an act for a definite result. So, ibig po sabihin yan, yung motive ay ito yung rason kung bakit ginawa mo ang isang bagay. Halimbawa, si A at saka si B nanligaw kay C, magkaribal sila. Pero ang sinagot ni C ay si A. So galit na galit si B. Sabi ni B, dapat mawala sa aking landas si A sapagkat siya ang nagugustuhan ni C. Nililigawan namin pareho. So, yun ang motive niya na kailangan mawala sa landas. Kailangan patayin si A. That is a motive for B to kill A. Ano yung rason doon? Yung rivalry nila. So, yung pagsiselos niya, it impels him to kill A. Yan po ang motive. Motive is not an element of the crime. Bakit? Nasa utak mo lang yun. Kumbaga, it is just but a state of mind. So, it is not an element of the crime. Nasa loob lang ng utak mo yun. Hanggat nasa loob ng utak mo yan, hindi yan crime. But once it is translated into act, that motive becomes a crime. Iyon ang intent. Kasi anong definition ng intent? Intent is a purpose used to commit an act for a definite result. So, halimbawa, sa example natin, sabi ni B, gusto kong patayin si A para mawala sa aking landas dahil hadlang siya para makuha ko si C. Pero, paanong paraan? Tatambangan ko o palabasing nasagasaan o hamunin ko ng away. So, yun ang intent. The purpose used to
commit an act for a definite result. Ano yung definite result? Mapatay. So, anong purpose to use? Tambangan o hamunin ko ng away? Kung hamunin at maglabang kami, that would be homicide. Pag ginamit, tinambangan ko, murder yun. Because it is killing by treacherous way. Taksil na pagpatay, that is murder. Yan ang pagkakaiba ng murder at homicide. So, intent is an element of the crime. Kasi it is a particular act used to achieve a particular purpose. Yan po ang pagkakaiba ng dalawang ng motive at saka intent and criminal law. So, marami pong, kumbaga, mga katropa, maganda pong pag-aralan talaga ang criminal law. Pipilitin po natin i-translate ito sa Tagalog kahit na medyo mahirap. Mas mabilis po, mas madali na ipaliwanag ito sa English. Pero para po maintindihan ng marami, pipilitin po natin itong i-translate sa Tagalog para makatulong po tayo at least maintindihan ng ating mga kababayan na may interest na maintindihan yung mga batas. So tuloy-tuloy po ang ating gagawin dito sa learning the basic law. Pansamantala, maraming salamat at magandang gabi sa lahat.